Session 1. Paano babalik ang Panginoon sa mga huling araw at paano siya sasalubungin? 2,000 taon na ang nakalilipas, nangako ang Panginoong Hesus. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Para sa lahat ng nananampalataya sa Panginoon, ang pangakong ito ang pinakadakilang pag-asa natin. Kung sasalubungin natin ang Panginoon sa ating buhay, ito ang magiging pinakamalaking pagpapala at makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Ngunit kung hindi natin sasalubungin ang Panginoon, ito ang magiging pinakamalaking pagsisising dadalhin natin magpasawalang hanggan. Kaya, ano ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon sa mga huling araw? 2,000 taon na ang nakalilipas, ipinropesiya mismo ng Panginoong Hesus. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito ay mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, magkakaroon ng mga salot, at lilindol sa iba't ibang dako. Sa palagay mo ba, natupad na ang lahat ng mga propesiyang ito? Nabubuhay na ba tayo sa mga huling araw? Panahon na ba para sa pagbabalik ng Panginoon? Sa ngayon, sunod-sunod na dumarating ang mga sakuna sa buong mundo na nagiging mas malala at mas madalas. Ang mga tagutom, baha, tagtuyot, lindol, salot, at maging ang mga digmaan ay lumitaw lahat. Pinatutunayan ito na nagsimula na ang malalaking sakuna. Ibig sabihin, ito mismo ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Ngunit alam ba ninyo kung paano mismo darating ang Panginoon at paano natin siya dapat salubungin? Maaaring sabihin ng ilang tao, hindi ito ang ating alalahanin. Darating ang Panginoon kapag siya ay dapat na dumating. Ngunit mga kapatid, alam ba ninyo? Inilalarawan ng Biblia ang dalawang magkaibang paraan ng pagsalubong sa Panginoon. Ang paraan ng matatalinong dalaga at ang paraan ng mga mangmang na dalaga. Ang matatalinong dalaga ay hindi basta-basta naghihintay. Sila ay aktibong naghahanap at naghahanda para sa pagdating ng Panginoon na inihanda ang kanilang langis. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. At paano naman ang mga mangmang na dalaga? Sila ay maligamgam ang saloobin tungkol sa pagdating ng Panginoon at matigas ang ulo nila na kumakapit sa tradisyonal na paniniwala at sa kanilang sariling mga kuro-kuro at imahinasyon sa halip na hanapin na maunawaan ang layunin ng Panginoon. Kaya kahit na hinihintay din nila ang pagdating ng Panginoon, mapapalampas nila ang pagkakataong salubungin siya. Sa Bible study na ito, tatalakayin natin ng malalim ang dakilang usapin tungkol sa pagdating ng Panginoon. Isang paksa na nagpapasya kung masasalubong natin siya at magkaroon ng magandang hantungan. Kung gusto mong makaligtas sa darating na mga sakuna, maging isang matalinong dalaga, ihanda ang iyong langis. Salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus at magkaroon ng magandang hantungan. Kung gayon, ang paksa ngayon ay napakahalaga para sa iyo. Una, ipinropesiya ng Panginoong Hesus ang pagparito ng anak ng tao. Mga kapatid, magsimula tayo sa pagtalakay ng kritikal na tanong.
Paano ba mismo darating ang Panginoon sa mga huling araw? Marami sa relihiyosong mundo ang naniniwalang tiyak na bababa ang Panginoon sakay ng ulap. Itinuturo nila ang pahayag, Kapitulo 1, versikulo 7 na nagpropesiya, "Narito, siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulo sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya." Batay dito, inaasahan nila na sa pagbabalik ng Panginoon, hihipa ng mga anghel ang kanilang mga trompeta at bababa siya mula sa langit, taglay ang dakilang kaluwalhatian. Ang pagparito ng Panginoon sa isang ulap ay tiyak na matutupad. Iyon ay walang duda. Ngunit ninais mo na bang maingat na isaalang-alang kung ano talaga ang magiging tagpong iyon? Sinasabi sa kasulatan, ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitagoy dahil sa kanya. Sa lohika, ang pagbaba ng Panginoon sa ulap ay dapat na maging isang araw ng masayang pagdiriwang. Bakit kung gayon, ang lahat ng tao ay magsisitaghoy? Mayroong isang malalim na misteryo na dapat tuklasin dito. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming propesiya tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, at ang pagbaba niya sa ulap ay hindi lamang ang tanging paraan na binanggit. Kung igigiit natin na ang Panginoon ay babalik lamang sa pamamagitan ng ulap, batay lamang sa 1 o 2 talata, hindi ba't ito ay isang padalos-dalos na konklusyon? Sa paggawa nito, malaki ang posibilidad na mapalampas natin ang pagkakataong salubungin ang Panginoon at maititiwalag niya. Upang tunay na maunawaan kung paano babalik ang Panginoon, dapat nating mahinahon na isaalang-alang ang lahat ng iba't ibang propesiya. Kapag ginawa natin, magkakamit tayo ng bago at mahahalagang kabatiran. Maraming propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Ang ilan ay mula sa Panginoong Hesus, ang ilan ay mula sa mga tao, at ang iba ay mula sa mga anghel. Kung gusto nating malaman kung paano babalik ang Panginoon, kaninong mga propesiya sa palagay ninyo ang pinakatumpak? Siyempre, dapat tayong umasa sa mga propesiya ng Panginoong Hesus. Gayunpaman, karamihan sa mga tao sa relihiyosong mundo ay sumipi ng mga propesiya ng tao at umaasa na ang Panginoon ay hayagang magpakita sa isang ulap habang nakaligtaan ang sinabi mismo ng Panginoong Hesus. Ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi isang simpleng usapin, ngunit naglalaman ito ng ilang misteryo na kailangang hanapin. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang." Kung walang nakakaalam ng araw o oras na iyon, kahit na ang mga anghel, ang tanging pag-asa natin sa pagsalubong sa Panginoon ay ang umasa sa kanyang sariling mga propesiya. Doon lamang tayo magkakaroon ng pag-asa na masalubong ang Panginoon. Susunod, sabay-sabay nating tingnan ang mga propesiya mismo ng Panginoong Hesus. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap sa silanganan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao.
sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. At pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Wala sa mga propesiyang ito mula sa Panginoong Hesus ang nagbanggit ng pagbaba sa isang ulap kung saan makikita siya ng bawat mata. Sa makatuwid, ang paraan ng pagdating ng Panginoon ay hindi gaya ng iniisip ng mga tao. Ang mga talatang ito ay paulit-ulit na binabanggit ang ilang mahahalagang punto. Ang pagparito ng anak ng tao, ang kanyang pagdating gaya ng magnanakaw, ang pagparito gaya ng magnanakaw, ang pangangailangang makinig sa kanyang tinig, at ang katotohanan na siya ay itatakwil ng lahing ito at iba pa. Kaya ano nga ba mismo ang pagparito ng anak ng tao at ng pagparito gaya ng isang magnanakaw? Bakit kailangan nating salubungin ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang tinig? At bakit siya itatakwil ng lahing ito? May malaking misteryo at katotohanan na dapat tuklasin dito. Mga kapatid, isaalang-alang muna natin ang isang tanong. Lahat ng mga propesiyang ito ay binabanggit ang pagparito ng anak ng tao. Ano ang tinutukoy ng terminong anak ng tao? A. Ang espiritual na katawan ng Diyos na hindi nakikita at supernatural. B. Ang isa na ipinanganak ng isang tao na may normal na hitsura ng tao at normal na proseso ng paglaki. C. Hindi ako sigurado. Ang tamang sagot ay B. Ang anak ng tao ay tumutukoy sa isa na ipinanganak ng isang tao na may normal na hitsura ng tao at normal na proseso ng paglaki. Tama ba ang sagot mo? Ang anak ng tao ay tumutukoy sa isang taong ipinanganak ng isang tao, nagtataglay ng normal na pagkatao at may normal na proseso ng paglaki. Ang isang espiritu ay hindi matatawag na anak ng tao. Kung paanong ang Diyos na si Jehovah ay espiritu, walang anyo at imahe, kaya hindi siya kailanman tinawag na anak ng tao. Ang ilang mga tao ay nakakita ng mga anghel. Ang mga anghel ay mga espiritual na katawan
at hindi rin matatawag na anak ng tao. Ang terminong anak ng tao ay tumutukoy sa Diyos na nagkatawang tao, ang pagkakatawang tao. Ang anak ng tao at isang espiritual na katawan ay eksaktong kabaligtaran. Ang anak ng tao ay ipinanganak sa karaniwang mga tao at nagpapakita bilang isang ordinaryong tao. Isipin ang Panginoong Hesus. Mukha siyang isang karaniwang tao at namuhay tulad ng isang normal, ordinaryong tao. Siya ay kumakain, natutulog, at mayroong parehong mga pangangailangan gaya ng isang normal na tao. Nang ipinropesiya ng Panginoong Hesus na siya ay babalik bilang anak ng tao sa mga huling araw, ang ibig niyang sabihin ay magkakatawang tao siya sa pangalawang pagkakataon upang iligtas tayo. Ang Diyos na nagkatawang tao ay nangangahulugan na ang Diyos sa langit ay nagsuot sa katawang tao upang maging tao. Siya ay may normal na katawang laman, normal na pagkatao, nakikita, nahahawakan, at totoo. Siya ay talagang nabubuhay sa gitna ng mga tao sa lupa. Sa madaling salita, ito ay ang diwa ng Diyos na nagkatawang tao, nagiging tao. Kaya nga, nang sinabi ng Panginoong Hesus na ang pagparito ng anak ng tao, tinutukoy niya ang pagbabalik ng Diyos sa mga huling araw sa pamamagitan ng pagkakatawang tao sa pangalawang pagkakataon. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Ang talatang, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito, ay karagdagang katibayan na ang Panginoon ay babalik sa katawang tao. Tanging kung ang Diyos ay darating sa gitna ng mga tao sa katawang tao, siya ay lalabanan at kokondinahin. Tanging sa gayon siya maaaring magdusa at itakwil ng lahing ito. Kung siya ay dumating sa isang maluwalhating espiritual na katawan na bumababa sa isang ulap, sino ang mangangahas na labanan siya? Kung magkagayon, ay wala nang pag-uusapan tungkol sa pagdurusa ng maraming bagay, lalo na ang pagtanggi muli ng lahing ito. Sa makatuwid, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus ay tiyak na sa katawang tao. Walang anumang duda rito. Maaaring itanong ng ilan, kung darating siya sa katawang tao, bakit hindi na lang sinabi sa propesiya na sa katawang tao? Bakit sinasabi nito na ang anak ng tao? Ito ang likas na katangian ng propesiya. Lahat ng mga propesiya ay may nakatagong kahulugan. Kung tuwirang sinasabi ang pagdating sa katawang tao, kung gayon, hindi na ito isang propesiya, ngunit hayagang pananalita. Ngunit yaong may pagkaunawa, yaong nagninilay sa kahulugan ng anak ng tao, ay magkakamit ng kabatiran at matatanto na ang ibig sabihin nito ay ang pagkakatawang tao ng Diyos. Maaaring ito ang unang pagkakataon na narinig mo ito. Ngunit huwag tayong padalos-dalos sa konklusyon. Kung patuloy kang makikinig ng may mapagpakumbabang puso, matutuklasan mo
ang higit pang katibayan ng pagbabalik ng Diyos sa katawang tao. Ipinropesiya rin sa Biblia, "Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw. Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw." Kaya, ano ang ibig sabihin ng pagparito ng Panginoon gaya ng magnanakaw? At paano ito natutupad? Ang pagparito gaya ng magnanakaw ay malinaw na isang talinghaga. Inilalarawan nito ang paraan ng pagbabalik ng Panginoon. Palihim, tahimik, hindi kinikilala ng mga tao, hindi lantad, at nang walang pagtatanghal na magpapakilala sa kanyang pagdating sa lahat. Ito ang tunay na kahulugan ng palihim na pagdating gaya ng magnanakaw. Makikita siya ng mga tao, ngunit hindi makikilala na siya ay Diyos. Kaya nga, ginamit ng Panginoong Hesus ang talinghaga na ito upang ilarawan ang kanyang pagbabalik sa katawang tao, upang magpakita at gumawa sa mga huling araw, at ito ay isang tunay na angkop na paglalarawan. Katulad na lamang noong unang nagpakita ang Panginoong Hesus. Sa panlabas, siya ay isang ordinaryong tao. Walang makapagsasabing siya ay Diyos sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa Kanya. Kung nakikilala siya ng mga tao bilang Mesiyas sa pamamagitan ng kanyang hitsura, hindi sana nila siya ipinako sa krus. Ipinapakita nito na hindi makikilala ng mga tao ang Diyos sa katawang tao batay sa kanyang panlabas na anyo. Mayroong higit pang mga halimbawa sa Biblia. Nang humingi si Jesus ng tubig sa Samaritanang babae sa balon, inakala niyang nakikipag-usap lang siya sa isang estranghero. Gayon din, nang ipinagkanulo ni Judas ang Panginoong Jesus, kinailangang halikan ni Judas si Jesus sa pisngi para makilala siya ng mga sundalong Romano, dahil ang Jesus na nagkatawang tao ay mukhang isang karaniwang tao. Sa panlabas, siya ay isang karaniwang tao, kaya hindi siya nakilala ng mga tao batay sa hitsura lang, katulad ng hindi natin pagkakilala sa isang magnanakaw sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang panlabas na anyo. Sa makatuwid, ang propesiya ng Panginoong Hesus, "Ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw." Ang tinutukoy niya ay ang mismong pagbabalik niya sa katawang tao sa ikalawang pagkakataon. Ikalawa, ang Panginoon ay unang darating ng palihim sa katawang tao, at pagkatapos ay hayagan na magpapakita sa isang ulap. Mula sa mga mismong propesiya ng Panginoong Hesus, nauunawaan natin na siya'y muling babalik sa katawang tao at magpapakita at gagawa bilang anak ng tao. Ito ay isang katotohanang hindi maitatanggi ng sinuman. Pero may isang tanong na itinatanong. Bakit sinasabi sa pahayag, Kapitulo 1, Versikulo 7, narito, siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, at nang nangagsiulo sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Ang talatang ito ay malinaw na tumutukoy sa Panginoon na bumababa sa isang ulap. Gayunpaman, ang banal na kasulatan na sinuri lang natin ay nagsasaad tungkol sa kanyang pagparito sa katawang tao. Maaaring tila magkasalungat
Ngunit sa katunayan, walang pagkakasalungatan dito. Ang lahat ng mga propesiya ng Diyos ay matutupad, ngunit ang mga ito ay natutupad sa mga hakbang. Parehong ang pagparito ng anak ng tao at pagbaba sa isang ulap ay matutupad, ngunit may pagkakasunod-sunod sa mga ito. Sa pagbabalik ng Panginoon, siya ay unang darating ng palihim sa katawang tao upang gumawa at magsalita, at pagkatapos, siya ay hayagan na bababa sa isang ulap. Ang pagbabalik ng Panginoon ay nahahati sa dalawang yugto: palihim na pagdating at hayagang pagpapakita. Una, ang Panginoon ay paparitong gaya ng isang magnanakaw. Ibig sabihin, palihim na darating ang Diyos sa katawang tao upang ipahayag ang katotohanan at gawin ang kanyang gawaing paghatol sa mga huling araw. Ang pangunahing layunin ay ang gawing perpekto ang isang grupo ng mananagumpay na tumutupad sa propesiya, ang pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Kapag ang Diyos ay palihim na nagbabalik sa katawang tao, ito ang nagsisilbing simula ng kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, at ganito ito nagaganap. Una, isinasagawa niya ang gawain ng paghatol simula sa sambahayan ng Diyos. Dinadalisay at inililigtas ng Diyos ang mga nakikinig sa kanyang tinig at dinadala sa harap niya. Ginagawa silang mga mananagumpay. Pagkatapos ay babalik ang Diyos sa Zion. Ang malalaking sakuna ay magsisimulang bumagsak at gagamitin ng Diyos ang mga ito upang parusahan at wasakin ang lumang mundong ito. Ito ang magiging rurok ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Sa wakas, pagkatapos ng mga dakilang sakuna, ang Diyos ay bababa sa isang ulap at hayagang magpapakita sa lahat. Sa puntong iyon, ang gawain ng paghatol ay ganap nang matatapos at ang kaharian ng Diyos ay lilitaw sa lupa. Kaya, upang ibuod ang dalawang hakbang, bago ang mga sakuna, palihim na nagbabalik ang Panginoon sa katawang tao upang ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol. Pagkatapos ng mga sakuna, hayagang bababa siya sa espiritual na katawan sa ulap upang gantimpalaan ang mabubuti at parusahan ang masasama. Ang parehong mga pangyayaring ito ay ipinropesiya ng Panginoon. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang mga salita ng Diyos ay hindi lilipas. Ngunit may pagkakaiba ba ang pagsalubong sa Panginoon sa katawang tao at paghihintay na makita siyang bumaba sa ulap? Kung tatanggapin lamang natin ang Panginoon kapag siya'y hayagang bumaba sa isang ulap at tinanggihan ang kanyang pagbabalik sa katawang tao, ano ang mga kahihinatnan? Para maunawaan ito, kailangan nating malaman ang gawain na gagawin ng Panginoon pagdating niya sa katawang tao. Bago ang mga sakuna, palihim na dumarating ang Panginoon sa katawang tao upang gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay. Sa oras na makikita natin ang Panginoon na bumababa sa isang ulap kasama ang milyon-milyong anghel, ang gawaing iyon ay matatapos na. Hayagang magpapakita ang Panginoon sa ulap kapag malapit nang matapos ang mga sakuna. Kung maghihintay tayo hanggang sa puntong iyon, maititiwalag na tayo at maiwawala ang pagkakataon
na maging mga mananagumpay. Ang kawalan ay magiging napakalaki. Ito mismo ang ibig sabihin sa pahayag na sinasabi, narito, siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulo sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Sa makatuwid, ito ay parehong paraan ng pagsalubong sa Panginoon. Maging ito man ay pagsalubong sa Panginoon sa katawang tao bago ang mga sakuna, o ang kanyang hayagang pagpapakita sa espiritual na katawan pagkatapos ng mga sakuna, ang kahihinatnan at kinalabasan ay lubhang naiiba. Mga kapatid, isaalang-alang natin ang tanong na ito. Aling paraan ng pagsalubong sa Panginoon magkakamit tayo ng pinakamalaking pakinabang? A. Hintayin ang pagdating ng Panginoon sa ulap. B. Salubungin ang Panginoon kapag siya ay bumalik ng palihim sa katawang tao sa ikalawang pagkakataon. C. Hindi ako sigurado. Ang tamang sagot ay B. Salubungin ang Panginoon kapag siya ay bumalik ng palihim sa katawang tao sa ikalawang pagkakataon. Kung hihintayin natin ang Panginoon na bumaba sa isang ulap pagkatapos ng mga sakuna, mapapalampas natin ang pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw at maiiwan tayong umiiyak at magngangalit ang ating mga ngipin. Ikatlo, bakit kailangang magkatawang tao ng Diyos sa mga huling araw? Ang Panginoon ay nagpakita at gumawa sa katawang tao. 2,000 taon na ang nakalilipas. Bakit kailangan niyang gawin itong muli sa mga huling araw? Maaaring itanong ng ilan, talaga bang kailangan iyon? Hindi ba maaaring gawin ng Diyos ang gawain sa Espiritu, gaya ng ginawa ng Diyos na si Jehovah sa nakaraan? Ito ay isang wastong tanong, ngunit kailangan muna nating tandaan, kung ang Diyos ay gumagawa bilang Espiritu o sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, ay hindi pinagpasyahan ng sino mang tao, kundi ng Diyos mismo. Ang paraan na pinipili ng Diyos ay tinutukoy ng mga pangangailangan ng kanyang gawain at ng mga pangangailangan ng tiwaling sangkatauhan. Palaging pinipili ng Diyos ang paraan na pinakamabisa para sa kanyang gawain at pinakakapaki-pakinabang para sa pagliligtas ng sangkatauhan. Upang maunawaan kung bakit kailangan ang Diyos na magkatawang tao, kailangan muna nating maunawaan ang gawaing nilayo ng Diyos na gawin sa mga huling araw. Nagkatawang tao ang Diyos upang ipahayag ang katotohanan, upang mas madaling lapitan at maunawaan ng mga tao. Ang Panginoong Hesus mismo ay nagpropesiya, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayunman ay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol. At binigyan siya ng awtoridad na humatol sapagkat siya'y anak ng tao. At kung ang sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi sumasampalataya, ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito
upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Siya na nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga salita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Nang sabihin ng Panginoong Hesus, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Nangangahulugan ito na ang Panginoon ay mayroong maraming bagay na nais niyang sabihin sa atin, ngunit ang sangkatauhan noong panahong iyon ay hindi makayanan ang mga ito. Sa makatuwid, inilaan ng Panginoong Hesus ang mga salitang ito para sa mga huling araw. Binanggit din sa banal na kasulatan na gagamitin ng Panginoon ang kanyang mga salita para hatulan ang mga tao sa mga huling araw. Nangangahulugan ito na ang Panginoon ay maghahayag ng katotohanan upang hatulan, dalisayin, at iligtas ang isang grupo ng mga tao na gawin silang mga mananagumpay. Mga kapatid, isaalang-alang natin ito. Kung ang Panginoon ay babalik upang ipahayag ang katotohanan at humatol, aling paraan ang magpapadali para sa atin na makalapit sa Kanya at maunawaan ang Kanyang mga salita? A. Ang Diyos ay nagkatawang tao na may imahe ng tao, nagsasalita ng wika ng tao. B. Ang Diyos ay direktang nagsasalita sa atin mula sa langit bilang isang espiritu. C. Hindi ko alam. Ang tamang sagot ay A. Ang Diyos ay nagkatawang tao na may imahe ng tao, nagsasalita ng wika ng tao. Bakit hindi praktikal na gawin ng espiritu ng direkta ang gawaing ito? Bakit kailangang magkatawang tao ang Diyos sa mga huling araw? Isaalang-alang ito. Kung ang espiritu ng Diyos ay direktang nakipag-usap sa tao, makakaya ba talaga ito ng tao? Alalahanin ang halimbawang ito mula sa lumang tipan. At nakita ng lahat ng tao ang kulog, at ang kidlat, at ang tunog ng trumpeta, at ang bundok na umuusok. At nang makita ng mga tao, ay umatras sila at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moises, "Magsalita ka sa amin at aming didinggin. Datapwat huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay." Noong nagpakita si Jehovah bilang espiritu sa bundok ng Sinai, natakot ang mga tao. Sinabi ng mga Israelita kay Moises, "Humayo ka, makipag-usap sa Diyos. Papasakop kami sa anumang isa sa ayos ng Diyos, ngunit hindi kami mangangahas na makita ang mukha ng Diyos." Kapag nagsasalita ang espiritu, ito ay parang kulog mula sa langit. Hindi ba matatakot ang mga tao? Maglalakas loob ba silang lumapit sa espiritu? At kung ang mga tao ay hindi makalapit, paano makikipag-ugnayan ang Diyos sa kanila? Makakapagtutustos sa kanila at pangungunahan sila. Sa kabaligtaran, ang Diyos na nagkatawang tao ay maaaring gumamit ng wika ng tao upang ipahayag ang katotohanan na nagpapahintulot sa mga tao na maunawaan ang mga layunin ng Diyos. Noong gumagawa ang Panginoong Hesus, dahil siya ay nasa katawang tao,
maaari siyang magkaroon ng tunay na pakikipag-ugnayan sa mga tao, makipag-usap sa kanila ng harapan, at ibahagi ang katotohanan anumang oras. Kadalasang gumagamit ng mga simpleng talinghaga mula sa pang-araw-araw na buhay, gaya ng talinghaga ng lambat at ng talinghaga ng lebadura. Ang mga nagmamahal sa katotohanan ay madaling maunawaan at maisagawa ito. Ipinapakita nito na ang pagkakatawang tao ng Diyos ay ang pinakamahusay na paraan upang akayin ang mga tao sa katotohanan at tungo sa kaligtasan. Para mas maging malinaw pa ito, basahin natin ang ilan pang mga sipi ng mga salita. Ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay hindi direktang ginagawa gamit ang pamamaraan ng Espiritu at pagkakakilanlan ng Espiritu, sapagkat ang kanyang Espiritu ay hindi maaaring mahawakan o makita ng tao at hindi siya maaaring malapitan ng tao. Kung sinubukan niyang direktang iligtas ang tao sa perspektiba ng Espiritu, hindi makakamit ng tao ang kanyang pagliligtas. Kung hindi isinuot ng Diyos ang panlabas na anyo ng isang nilikhang tao, hindi magkakaroon ang tao ng paraan na makamit ang kaligtasang ito. Sapagkat wala talagang paraan ang tao upang makalapit sa Kanya, katulad ng walang nakalapit sa ulap ni Jehovah. Maaari lamang niyang personal na maisagawa ang salita sa lahat ng sumusunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagiging isang nilikhang tao. Ibig sabihin, sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng Kanyang salita sa Kanyang magiging katawang tao. Sa ganitong paraan lamang maaaring personal na marinig at makita ng tao ang Kanyang salita, at higit pa rito, makamit ang Kanyang salita, at sa pamamagitan nito ay ganap na mailigtas. Ito ang kabutihan ng pagkakatawang tao ng Diyos. Mapakikinabangan niya ang kaalaman ng sangkatauhan at magagamit ang wika ng tao upang magsalita sa mga tao at upang ipahayag ang kanyang mga hiling. Ipinaliwanag niya o isinalin sa tao ang kanyang malalim, maka-Diyos na wika na nahihirapan ang mga taong maunawaan sa wika ng tao, sa paraan ng tao. Nakatulong ito sa mga tao na maunawaan ang kanyang mga layunin at malaman kung ano ang nais niyang gawin. Nagagawa rin niyang makipag-usap sa mga tao mula sa pananaw ng tao, gamit ang wika ng tao, at magbigay alam sa mga tao sa paraang nauunawaan nila. Nagagawa pa nga niyang magsalita at gumawa gamit ang wika at kaalaman ng tao nang maaaring maramdaman ng mga tao ang kagandahang loob at pagiging malapit ng Diyos nang maaaring makita nila ang kanyang puso. Napakalinaw ng mga salitang ito. Ang pagkakatawang tao ng Diyos upang gumawa at magsalita ay napakamakabuluhan. Ginagawa niya ito dahil sa pangangailangan ng tiwaling sangkatauhan. Habang ang Espiritu ng Diyos ay nagpapakita at nagsasalita sa kapanahunan ng kautusan, ito ay paminsan-minsan lamang at ang mga salita ay kakaunti. Ang Panginoong Hesus ay nagpropesiya, "Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis." Gayunman ay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Binabanggit sa banal na kasulatang ito na sa mga huling araw, ang Panginoong Hesus ay may maraming bagay na sasabihin sa atin
at gagabay din sa atin sa lahat ng katotohanan. Sinasabi nito sa atin na upang maisakatuparan ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, ang Diyos ay kailangang magpahayag ng maraming katotohanan at magsalita ng napakaraming salita upang iligtas ang sangkatauhan. Sa makatuwid, ang Espiritu na nagsasalita at direktang gumagawa ay hindi angkop para sa gawain sa mga huling araw. Sa pamamagitan lamang ng pagkakatawang tao, maaaring mamuhay ang Diyos kasama ng mga tao na ginagawang mas madali para sa mga tao na madama na siya ay madaling lapitan at madaling maunawaan. Ito ay nagpapahintulot sa mga tao na mas maunawaan ang katotohanan. Kasabay nito, inilalantad nito ang mga kuro-kuro, imahinasyon at tiwaling disposisyon ng mga tao. Ito ay nagpapahintulot sa Diyos na magsalita ng katotohanan ayon sa tiwaling diwa ng tao, linisin ang makasalanang kalikasan ng tao at sa huli ay iligtas ang tao mula sa kapangyarihan ni Satanas. Para sa atin na isinilang sa mga huling araw, ang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon sa katawang tao ay ang pinakamalaking pagpapala. Ang Diyos sa katawang tao ay naghihiwalay sa mabubuti mula sa masasama. Pinagbubukod-bukod ang bawat isa ayon sa kanilang uri. Maraming dahilan kung bakit nagkakatawang tao ang Diyos para gumawa sa mga huling araw. Dumating siya upang ipahayag ang kanyang mga salita, upang hatulan, dalisayin, at iligtas ang mga tao. Kasabay nito, ito rin ay upang ibunyag ang mga tao, itiwalag ang mga tao, at pagbubukod-bukurin ang bawat isa ayon sa kani-kanilang uri, paghiwalayin ang mga tupa sa mga kambing, ang trigo sa mga damo, ang mabubuting lingkod mula sa masasama, upang gantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at parusahan ang masasama. Kung ang Diyos ay nagpakita sa kanyang maluwalhating espiritual na katawan, lahat, parehong mabuti at masama, ay magpapatira pa sa pagsamba. Paano kung gayon maihihiwalay ang mabuti mula sa masama? Ito ang dahilan kung bakit ang pagkakatawang tao ay ang dakilang karunungan ng Diyos. Ibinubunyag nito ang lahat. Yaong mga naghahanap ng katotohanan at nakikinig sa tinig ng Diyos ay ang mga matatalinong dalaga. Bagamat ang nagkatawang taong Diyos ay may isang karaniwang anyo, kinikilala nila mula sa mga katotohanang sinasabi niya na siya ang nagbalik na Panginoong Hesus. Tinutupad nito ang mga salita ng Panginoong Hesus. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Sa kabaligtaran, dahil sa karaniwang pagpapakita ng Diyos sa katawang tao, ang mga mangmang na dalaga ay mabilis na hinuhusgahan, kinokondena at nilalabanan siya. Sila ay naibunyag bilang ang mga masasama at minarkahan upang itiwalag at parusahan. Sa makatuwid, ito ay dakilang karunungan ng Diyos na siya ay nagkakatawang tao sa pangalawang pagkakataon sa mga huling araw. Nakakamit nito ang resulta ng pagbubukod-bukod ng bawat isa ayon sa kanilang uri. Ika-4, paano sasalubungin ang anak ng tao? Sa pamamagitan ng pakikinig sa tinig ng Diyos.
Sa pagbabalik ng Diyos sa mga huling araw, ito ay bilang anak ng tao upang gawin ang gawain ng paghatol sa mga tao. Kaya, kung siya ay isang karaniwan at normal na anak ng tao, at ang kanyang pagka-Diyos ay hindi makikita sa kanyang panlabas na anyo, paano natin siya sasalubungin? Mahahanap natin ang ilang landas sa pamamagitan ng pagsusuri sa ilang banal na kasulatan ng sama-sama. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Malinaw na sinasabi sa atin ng mga propesiyang ito na ang susi sa pagsalubong sa Panginoon ay ang pakikinig. Kung ang Panginoon ay babalik lamang sa isang ulap para makita ng lahat, kakailanganin lamang natin ang ating mga mata. Ngunit dahil magbabalik ang Panginoon sa katawang tao, sa panlabas ay isa lamang siyang ordinaryong tao. Walang imahe ng Diyos, hindi supernatural. Sa makatuwid, upang makilala ang Diyos sa katawang tao, magagawa lamang ito ng isang tao sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang tinig. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin." Ang susi sa pagsalubong sa Panginoon ay ang marinig ang tinig ng Diyos. Sa ganitong paraan lamang maaaring salubungin ng isang tao ang Panginoon. Ang tinig na ito ay tumutukoy sa maraming katotohanang ipapahayag ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, mga katotohanang hindi pa naririnig ng mga tao. Naririnig ng matatalinong dalaga ang mga salita ng anak ng tao. Kinikilala ang mga ito bilang katotohanan at bilang tinig ng Diyos, at masayang sinasalubong ang Panginoon. Alam nila na si Kristo lamang ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ngunit kung naririnig ng mga tao ang mga salitang ito at walang pakialam, o tumanggi na tanggapin ang mga ito, sila ang mga mangmang na dalaga na aabandonahin ng Panginoon at mahuhulog sa malalaking sakuna kung saan iiyak at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Sinabi ng Panginoong Hesus, at pagkahating gabi ay may sumigaw, "Narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya." Sinasabi nito sa atin na sa sandaling marinig natin ang isang tao na nagpatotoo na nagpakita ang Diyos at nagpahayag ng maraming katotohanan, dapat nating hanapin kaagad kung ang mga salitang ito ay mga salita ng Diyos. Kung oo, dapat nating tanggapin at magpasakop dahil naririnig ng mga tupa ng Diyos ang tinig ng Diyos. Kapag naririnig ng mga tupa ng Diyos ang mga salita ng Diyos, nararamdaman nila na ito ang katotohanan, na ito ay may awtoridad at kapangyarihan, at nararamdaman nila na ang mga salitang ito ay malalim, mahiwaga, at hindi isang bagay na maaaring ipahayag ng tao. Sa gayon, malalaman nila mula sa kanilang mga puso na ang mga salitang ito ay mga pagbigkas ng banal na espiritu, ang tinig ng Diyos.
Ganito naririnig ng matatalinong dalaga ang tinig ng Diyos at sinasalubong nila ang Panginoon. Mga kapatid, isaalang-alang natin ngayon ang isang tanong at tingnan kung ano ang nakamit ng bawat isa ngayon. Sa anong paraan babalik ang Diyos sa mga huling araw? A. Darating sa isang ulap sapagkat siya ay nagbalik na sa katawang tao 2,000 taon na ang nakalilipas. B. Darating siya ng palihim sa espiritu. C. Una, palihim siyang babalik sa katawang tao. Pagkatapos, hayagan siyang magpapakita sa ulap. D. Hindi ako sigurado. Ang tamang sagot ay C. Una, palihim siyang babalik sa katawang tao. Pagkatapos, hayagan siyang magpapakita sa ulap. Nakuha mo ito? Tama? Ikalima, ano ang mga kahihinatnan ng pananampalataya sa Panginoon, ngunit nabigong salubungin siya? Mga kapatid, pagkatapos basahin ang mga propesiya ng Panginoong Hesus, mayroon na tayong ilang pagkaunawa kung paano darating ang Panginoon sa mga huling araw at kung anong gawain ang kanyang dadalhin. Ang pagbabalik ng Panginoon ay nahahati sa 2 yugto. Palihim na pagdating at hayagang pagpapakita. Una, ang Panginoon ay dumarating na gaya ng isang magnanakaw. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagkatawang tao at palihim na nagbabalik upang ipahayag ang katotohanan at isakatuparan ang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Ang pangunahing layunin ay gawing perpekto ang isang grupo ng mga mananagumpay na tinutupad ang propesiya na ang pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Kapag ang Diyos ay palihim na nagbabalik sa katawang tao na nagmamarka ng pagsisimula ng gawaing paghatol sa mga huling araw. Una niyang isinasakatuparan ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Dinadalisay at inililigtas ng Diyos ang mga nakikinig sa kanyang tinig at dinala sa harap niya. Ginagawa silang mga mananagumpay. Pagkatapos ay babalik ang Diyos sa Sayon. Magsisimulang bumagsak ang malalaking sakuna at ginagamit ng Diyos ang mga sakuna para parusahan at wasakin ang lumang mundong ito. Iyan ang magiging rurok ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Sa huli, pagkatapos ng malalaking sakuna, bababa ang Diyos sa isang ulap at hayagang magpapakita sa lahat. Sa puntong iyon, ang gawain ng paghatol ay magiging ganap at ang kaharian ng Diyos ay lilitaw sa lupa. Sa makatuwid, kung gusto nating maging mga matatalinong dalaga, dapat nating salubungin ang pagbabalik ng Diyos sa katawang tao bago ang mga sakuna. Ito rin ang dahilan kung bakit paulit-ulit na sinabi sa atin ng Panginoon, "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin." Nais niyang matutunan natin siyang kilalanin sa pamamagitan ng mga katotohanang kanyang sinasalita sa kanyang palihim na pagdating. Kapag siya ay nagbalik sa katawang tao, ay aakayin niya tayo sa lahat ng katotohanan. Sa huli, ang Diyos sa katawang tao ang nagliligtas sa atin
at nagbibigay sa atin ng kanyang mga pangako. Ang Panginoon na hayagang nagpapakita sa isang ulap ay darating kinalaunan upang gawin ang gawain ng pagpaparusa, upang alisin ang mga puwersa ni Satanas at mga antikristo. Sa panahong iyon, matatapos na ang gawain ng Diyos at wawakasan na ng Diyos ang kapanahunan. Sa makatuwid, hindi hiniling ng Panginoon na salubungin natin ang kanyang hayagang pagpapakita. Hiniling ng Panginoon na magmasid at maghintay para salubungin ang kanyang palihim na pagdating. Kung gusto pa rin nating maghintay sa pagdating ng Panginoon sa isang ulap, hindi tayo makakatanggap ng mga pagpapala, bagkus ay sakuna. Ang ating wakas ay magiging katulad ng kay Tomas. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus kay Tomas, "Sapagkat ako ay nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayunman ay nagsisampalataya." Sa makatuwid, kung sasalubungin natin ang pagbabalik ng Panginoon, pagkarinig natin sa kanyang tinig bago natin makita ang Panginoon na pumaparito sa isang ulap, kung gayon, tayo ay pinagpala at gagawing mga mananagumpay at ang pinakapinagpala. Panghuli, basahin natin ang isa pang sipi ng mga salita para mas malinaw na maunawaan. Maraming tao ang maaaring walang pakialam sa sinasabi ko. Ngunit nais ko pa ring sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na kapag nakita ng sarili ninyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit sakay ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng araw ng katuwiran. Marahil ay magiging panahon iyon ng matinding katuwaan sa iyo. Subalit dapat mong malaman na ang sandali na nasasaksihan mong bumababa si Jesus mula sa langit ay ang sandali rin ng pagbaba mo sa impyerno para maparusahan. Iyon ang magiging panahon ng pagwawakas ng plano ng pamamahala ng Diyos at iyon din ang panahon kung kailan ginagantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at pinarurusahan ang masasama. Sapagkat magwawakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng mga tanda ang tao, kung kailan mayroon lamang pagpapahayag ng katotohanan. Yaong mga tumatanggap sa katotohanan at hindi naghahanap ng mga tanda, at sa gayon ay napadalisay na, ay nadala na sa harap ng luklukan ng Diyos at nakapasok na sa yakap ng lumikha. Yaon lamang mga nagpupumilit sa paniniwala na ang Jesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Kristo, ang sasailalim sa walang hanggang kaparusahan, sapagkat naniniwala lamang sila sa Jesus na nagpapakita ng mga tanda, ngunit hindi kinikilala ang Jesus na nagpapahayag ng matinding paghatol at nagpapalabas ng buhay at ng tunay na daan. Kaya nga maaari lamang naharapin nila si Jesus kapag hayagan siyang nagbabalik sakay ng puting ulap. Masyado silang sutil, masyadong tiwala sa kanilang sarili, masyadong mapagbataas. Paano gagantimpalaan ni Jesus ang mga gayong imoral? Ang pagbabalik ni Jesus ay isang dakilang kaligtasan para sa mga may kakayahang tanggapin ang katotohanan. Ngunit para sa mga hindi nagagawang tanggapin ang katotohanan, ito ay isang tanda ng pagkondena. Dapat ninyong piliin ang sarili ninyong landas at hindi ninyo dapat lapastanganin ang banal na espiritu at tanggihan ang katotohanan. Hindi kayo dapat maging mangmang at mapagmataas na tao,
kundi isang nagpapasakop sa patnubay ng banal na espiritu at nauuhaw at naghahanap sa katotohanan. Sa ganitong paraan lamang kayo makikinabang. Mula sa siping ito, makikita natin na kapag bumalik ang Diyos sa katawang tao sa pangalawang pagkakataon sa mga huling araw, kung hindi siya tatanggapin ng mga tao at hindi tinatanggap ang mga katotohanang ipinahayag niya, ngunit hihintayin lamang ang pagdating ng Panginoong Hesus sa isang ulap, kung gayon, hindi nila kailanman masasalubong ang Panginoon at haharapin ang kaparusahan at pagkawasak sa mga sakuna. Sa mga huling araw, tanging ang Diyos sa katawang tao ang makapagpapahayag ng katotohanan upang hatulan, dalisayin at iligtas ang tao. Kung ang mga tao ay puno ng mga kuro-kuro at tinatanggihan at kinokondena siya, kung gayon, sila ay mga kaaway ng Diyos at nakagawa ng isang karumal-dumal na kasalanan. Ito ay paghahanap ng kanilang sariling pagkawasak na nagdudulot ng kapahamakan sa kanilang sarili. Matapos marinig ang lahat ng ito, maaaring isipin ng ilan, halos ang buong relihiyosong mundo ay naniniwala na ang Panginoon ay darating sa isang ulap. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang tungkol sa kanyang pagbabalik sa katawang tao. Masyadong bago para paniwalaan ko. Ang ibig sabihin ba ng bago ay mali? Ang ibig sabihin ba ng bago ay hindi totoo? Mayroon bang anumang sinabi ngayon na sumasalungat sa Biblia? Wala. Dahil ipinropesiya nga sa Biblia ang parehong yugto ng pagbabalik ng Panginoon, lahat ng ibinabahagi ay ganap na naaayon sa propesiya ng Biblia. Dapat nating bitawan ang ating mga personal na kuro-kuro at imahinasyon at huwag basta-basta tukuyin ang paraan ng pagdating ng Panginoon batay sa 1 o 2 talata lamang mula sa Biblia. Bakit 2,000 taon na ang nakalilipas? Ang mga Israelita na sabik na naghihintay para sa Mesiyas ay hindi siya nakilala at sa halip ay ipinako siya sa krus. Ito ay dahil tinukoy nila ang pagdating ng Mesiyas ayon sa kanilang sariling mga kuro-kuro at imahinasyon. Kumapit sila sa mga individual na parirala sa mga propesiya sa Biblia na naniniwala na ang Mesiyas, tulad ng isang hari, ay dapat ipanganak sa isang palasyo. Ngunit ang paraan ng pagdating ng Panginoong Hesus ay ibang-iba sa kanilang naisip at pinaniwalaan, at nahirapan silang talikuran ang kanilang sariling mga paniniwala. Bilang resulta, hindi nila nakilala ang Panginoong Hesus, nakagawa ng karumal-dumal na krimen ng pagpapapako sa Kanya at naiwala ang pagliligtas ng Panginoon. Ang kanilang katigasan ng ulo, pagmamataas, labis na pagtitiwala sa sarili, at kamangmangan ay sumira sa kanila. Ganoon din sa mga huling araw. Kung matigas ang ulo natin na kumapit sa ating sariling mga imahinasyon o maniniwala sa anumang sabihin ng ating mga pastor, kung gayon, malaki ang posibilidad na makagawa tayo ng parehong pagkakamali tulad ng mga Israelita at magiging sanhi ng pagkawala ng pagliligtas ng Panginoon sa mga huling araw. Ang karunungan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa kalangitan. Ang gawain ng Diyos ay hindi napipigilan ng sinumang tao. Gumagawa siya ayon sa kanyang sariling plano at ayon sa ating mga pangangailangan.
Kahit na ang lahat ng sangkatauhan ay sumasalungat at tumatangging tanggapin, hindi nito mababago ang plano ng Diyos. Ang Diyos na muling nagkatawang tao upang magpakita at gumawa ay isang malaking pagpapala at kaligtasan para sa atin na isinilang sa mga huling araw. Ito ang pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa sangkatauhan. Sa tuwing nagkakatawang tao ang Diyos, nahaharap siya sa pagtanggi at pag-uusig. Kaya laging tayo na sangkatauhan ang nakikinabang sa gawain ng Diyos. Kung sasabihin mong, hindi ko ito tatanggapin, sa huli, tayo lang mismo ang magdaranas ng kawalan. Ang pagparito ng Panginoon ay isang mahalagang usapin. Sana lahat ay tratuhin ito ng may pag-iingat at seryosong siyasatin ito. Anuman ang mangyari, huwag palampasin ang pagkakataon na ito at pagsisisihan mo ito habang buhay.